We will have an unboxing of our Vivo Y31D bago kong nabili just today. And then, ano lang siya, no particular, important reason bakit ako bumili ng new phone. I just wanted to have spare phone para magamit ko din. Hindi ko masyado magamit yung other phone ko, yung iPhone ko sa work. Yun na. So, ito siya, yung white one, yung nabili ko. And, yan na yan. Yan, start na tayo ng unboxing. So, pasensya na, hindi medyo okay yung kuha ko sa video. So, first is, yun, yung box niya. Diba? Super ganda. And also, nabili ko nga pala to sa Shopee. Very, lang din. Then, secure. Meron siyang naka-bubble wrap siya, naka-carton din. And then, yan yung sa loob na. Then, nakabalot din siya. So, yan yun. Yun yung box. And yung nabili ko was an 128 gig na yung capacity. Tapos, then, sa likod ng box is makikita mo din yung specifications niya. Yan. 128 gig at saka yung other details pa ng phone. So, makikita mo siya sa likod ng box. And then, yung white one, yun yung napili ko na phone na binili kasi parang medyo common na yung black, so white yung pinili ko. And then also, sa pattern, diba, sa picture, makikita nyo ng parang mayroong pattern na medyo parang feather and then parang shiny. So, meron nga siya. So, meron nga siyang pattern sa talaga na makikita sa phone. So, ayan. Yan na siya. Yan yung box niya. So, Vivo Y31D. I think, bago lang din siya nalabas, ni Vivo. Kaya, yung nabili ko siya sa Shopee, actually, ko talaga siya na naka-sale. Naka-sale siya. So, yung makikita mo talaga na original price na wala pang voucher is something, 15K something, or 15,999 if I'm not mistaken. Tapos, meron sila yung I think 2% off, or parang meron siyang sila sa official store ako na Shopee bumili. Sa official store ng Vivo ako bumili. So, makikita mo naman na legit store yung binilhan mo. Just know doon sa mga followers. So, madami silang followers. I think millions na yun. So, yun yung to check if yung shop na binilhan mo is legit. So, yun sa store nila ako bumili. And then, so, parang kampante naman ako. So, balik tayo dun sa old price. So, from 15K, magiging siya, 10K something na lang. So, and then, pero mas lower price ko siya nabili kasi meron akong mga less pa na coins. So, ko yung mga coins ko na kukuha from Shopee. Kaya, mas lower pa talaga ko siya nabili. So, it's just, parang nasa na lang, less than 10K. Kasi may mga vouchers pa and then free shipping din. So, yun yung kagandahan niya. So, eto na siya. Ayan, binubuksan ko na siya. Yun yung screen niya. So, hindi siya masyadong kita sa screen yung pagkabukas kasi dalawang phone yung gamit ko. The other one is also parang naka-record din siya para in case if may sira pag-open yung ganun. So, ayan siya. Yung, diba, very cute. Hindi siya masyadong kita sa screen. Pero yan siya, meron siyang parang pattern. Yun yung parang medyo shiny. Medyo siya, sa in-person talaga, meron siyang parang pattern. Tapos, siya, kinumpared ko siya. By the way, yung gamit ko na phone dito is yung sa pag-video is yung iPhone ko. And then, sa niya, kaya kinumpare ko siya with my other Vivo na phone. Yung other Vivo na phone ko is Vivo Y15s. I think yun yata yun. Y15s. Tapos kung makikita mo talaga kung sa niya, thickness pa yan, is medyo siya, medyo malapad. Sir, thickness, yung ba niya? Yeah, I think thickness yung term. Medyo mas malaki siya compared to yung other Vivo ko na phone. Yan, i-compare ko yan mamaya. Medyo malaki siya or medyo makapal siya.
Kasi yung other Vivo ko na phone na kinompare ko is old model nila yon. I think phase out na din yon. Is mas manipis siya. And also, makikita mo din naman sa specification na inano nila. And then, if you will search online also, mas malaki nga siya. Kinompare ko yung old model ko na phone kung gaano siya kalaki. So, mas malaki nga yung this one o yung Y31 Deep. Kaso, not really super different o laki yung difference ng kung gaano siya kalaki. Yung ka-wide ng screen. Ganun. So, yun. Meron na siyang case. So, clear case, and then, of course, charger, and then yung pin, yung pang ng SIM card, and then the warranty, yung warranty card. Tapos, yun lang yung inclusion niya. And then, yung sa phone na din is, meron na siyang screen protector. Hindi siya glass. I don't know kung ano yung screen protector. I think naman yun. Yes, screen protector. Hindi siya naka-tempered. So, yun, that's the truth na. So, ina-open ko na siya. And then, also, yung claim nila. So, nabili ko to so, mga 3 days na to siya sa akin before ko ginawa ng video. So, ano ko lang is, totoo naman yung claim nila since yung battery talaga niya is 7,200 mAh. So, mas talaga siya, mas matagal na malobat. And it's proven naman na matagal nga siya malobat. So, and also din kasi depende din yun sa intensity ng paggamit mo. Like, I'm not gamer din kasi, hindi ako gamer. So, yung nung nabili ko siya na final charge ko is naglast siya ng 3 days mahigit. Kasi yung paggamit ko was lang din. Sometimes Facebook and then ginagamit ko din siya panonood ng Shopee Live, ganon. And other tasks na related sa work ko. So kaya umabot siya ng 3 days. Hindi din kasi ako masyado magamit since may other phones din. Pero yun lang, parang normal na paggamit. So umabot siya ng 3 days. So nga siya. Malaki nga yung niya sa capacity niya. So yan, sineset up ko na siya. Meron nga siyang face na recognition. Tas yun, my pin pattern. So yan, sineset up ko siya. But dyan is wala akong connection. So parang hindi ko yata yan tinuloy. When also, smoothing screen niya. So pag-click mo, so hindi siya delete. So pag-click mo ng certain applications, madali lang din siya. Yan, sineset up na from Google. Tapos, yung hindi ko pa na siya na-try, but before kasi ako bumili, I've watched videos sa Vivo Y31D. Tapos, yung daw is, parang pwede siyang maging serve as power bank. So, bali siya yung power bank, and then kapag i-charge my other phone ka, pwede mong i-charge pwede mo siyang i-connect na mag-serve as, parang power bank. So, mag-charge yung other phone kapag i-connect mo from your phone, yung Vivo Y31D, to other phone. Kaso nga lang, hindi ko pa yan na-try. So, I'll try later na lang. And then, sa camera naman, though from before buying is nakita ko talaga yung reviews na yung pinakamaganda talaga dito was yung battery. Yung battery niya, that's 7,200 mAh. And then, yung speaker niya, kasi sobrang lakas. And it's true, hindi din siya basag. Maganda yung yung output, yung speaker, yung lumalabas na tunog o naririnig mo. Maganda siya. And yung yung sa na-observe ko lang, sa camera niya talaga, hindi siya talaga masyadong kagandahan. But compared to my other Vivo, yung sa front cam niya maganda. Okay na siya sa akin, yung front cam. But yung sa back cam niya lang is hindi masyadong, yung Vivo Y15s, kinompared ko siya, old model nila yun. I mean, old, hindi ko masyadong alam yung term. And kinompare ko siya, mas okay yung back cam nung old phone ko kaysa dito. Pero I'm still satisfied din naman sa niya, sa kuha niya. Hindi siya super blurry. Okay siya actually. Okay yung phone. Maganda siya.
yung front, pero ano lang, sa ma-compare ko lang is okay yung front cam kaysa back cam, pero okay siya. So, I suggest na kapag gusto niyo talaga yung quality na camera, you should buy other, parang hindi siya ito yung pang camera thing. Mas maganda siya siguro for gaming and then for other purposes. So, ayan, kina-compare ko na siya. Yan, from my old na phone. So, kinuha ko pa yung cover niya para mas ma-compare talaga kasi na-observe ko na yun yung other phone ko. That's Vivo Y15s. Y15 yan. So, yung screen niya is mas malaki nga. Yung screen ngayon ni Y31D, since makikita mo talaga, but a little difference lang. And then, mas manipis yung old model, yung old phone ko. Yan. So, yan. Kinompare ko lang siya. Tapos, so balik tayo doon sa So, it's better na kapag kapag bibili kayo ng phone is to watch videos na talaga online kung yung mga unboxing, mga reviews, and other vloggers para mas maka-decide kayo kung ano ba talaga yung best na phone for you, kung ano yung hinahanap nyo. That's all. Thank you!